You're watching Destiny Church. Live your call, fulfill your destiny. I'd like to welcome everyone to our Sunday service this morning. If you're here for the first time, sino nga ba yung Destiny? Bakit ba Destiny yung pangalan ng church? Ayan, sabihin nyo nga, Destiny. Ayun, no, sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Sabi po sa Tagalog, batid ko ang mga layunin ko para sa inyo. Hindi para kayo ay mapahamak, pero para sa inyong kabutihan. For your good. No? Plans to prosper you and not to harm you. Sino po, you want your life to be prospered? Amen? You want your life to be prospered. Alam niyo ba ganun din si Lord? May balak man ang mga tao sa atin na masama, no? Pero si Lord maganda at mabuti ang mga balak niya sa buhay natin. Amen? So as we begin, shall we all pray and welcome the Lord in this place. Panginoon, marami pong salamat. Dinala niyo po kami dito dahil mahal niyo po kami. Dahil may layunin po kayo sa buhay namin. Di pa po kayo tapos sa buhay ng bawat isa. Lord, dinadala po namin ang sarili namin sa inyong paanan. Lord, kumilos ka po sa lugar na to. Lord, anuman po ang layunin nyo, biyaya nyo ngayong umagang ito. Lord, wala pong aalis sa lugar na to na hindi ito natatanggap. Tulungan nyo po kami, Lord, to focus on you. Take away all distractions and help us to receive your blessing today. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So bawat punta natin sa church, may biyaya na handa ang Diyos sa atin. No? So tanggalin muna natin yung isip natin sa labada, no, sa mga gawaing bahay. No, pag-uwi nyo, labada pa rin 'yon. Okay ba? No, focus tayo kay Lord kasi may blessing si Lord today. Amen. So we have been in this series called The Remarkable Men and Women in the Bible, no? Men and women na dati pa man ay influencer na. Okay, sino sa inyo, amen? Nanonood kayo ng mga influencer. Yan. YouTube, TikTok, Facebook, wala umaamin. Sabi nila, liars go to church. Yan. Tama ba? May pina-follow ba kayo ng mga influencers? And we are looking at people in the Bible na noon pa man ay influencer na. No? Naka-impluwensya ng hindi lang isang tao, kahit walang social media, henerasyon, no, ang na-impluwensyahan. And if we wanna look at becoming an influencer in our life, let's look at the Bible. No? How do we really influence, no, people? Okay ba sa inyo yun? O ayaw nyo? Now, how do we influence people? How do we make an impact? Okay, hindi impacto. Okay, yung iba kasi impacto nangyayari, no? Okay, impact. Okay, positive impact in this world and first of all, syempre sa family nyo, sa buhay nyo. So we will be looking today at the life of Abraham. Kilala nyo ba si Abraham? Okay, si Abraham and the subtitle is Living by Faith. Yan. Abraham, living by faith. So paano ba tayo magiging katulad ni Abraham? No, na mamuhay tayo by faith. Kaya siya naging influential, kaya siya naging tangyad ba? Famous, tanyag. Parang tanglad eh, no? No, tanyag, no? Kahit hanggang ngayon kilala pa rin siya. Yun nga sa Sunday school ng anak ko eh, naalala ko yung song na ano eh, Father Abraham had many sons. Alam niyo yun? Many sons of Father Abraham. Ayan, yung mga nakakaalam niyo yun. Diba? Si Father Abraham. So, bakit nga ba siya tanyag? So, alam niyo ba, meron sa Bible na tinatawag na honor roll of faith. Tamang-tama na graduation, diba? May mga tinatawag na honor, hindi horror, okay? Hindi horror roll, okay? Honor roll, di ba? Ang honor, tinatawag sa stage. Binibigyan ng certificate, medal, award, di ba? Pinapalakpakan. Meron din palang honor roll si Lord. At ang mga kinilala ni Lord, yung mga may
faith. At isa na po dyan, isa sa pinakamahaba na sinulat dyan, yung nasa Hebrews 11. No? So, yung story ni Abraham, siya yung actually pinakamahaba. No? Just showing na napaka-importante ni Abraham in our life of faith. And even sa Old Testament, makikita nyo, dinevote yung Genesis 12 to 50. Yung mga magaling magmat, 50 minus 12. 38 chapters only for the life of Abraham. So dapat siguro natin siyang pakinggan. Tama ba? Dapat siguro natin siya aralin. Dahil napakahaba ng nilagay sa Bible tungkol sa kanya. Consider niyo po itong mga facts na to about Abraham. Number 1, sa kanya binigay yung unconditional or unilateral covenant of God. Makikita niyo yun sa Genesis 15, yung I will bless you, I will make you numerous, no? I will make your descendants, di ba, as numerous as the sand. Yun yung sinabing blessing, the Abrahamic blessing or covenant of grace. Ibinigay siya, hindi kay Noah. Naalala niyo si Noah, yung mga nandito last time. Although, may faith din si Noah, pero hindi kay Noah binigay yon, kay Abraham. Okay? Importante po yon. Pangalawa, sa Old Testament, siya ang unang-unang kinilala at kinomend. Alam niyo ibig sabihin ng commend, no? Pinuri or ni-recognize sa kanyang faith. You see that later, no? Pupuntahan natin yan, Genesis 15:6. And in the New Testament, nung nagsulat na si Paul, many thousands of years after, kinilala pa rin si Abraham as a model of faith. Model of faith. Di ba ang influencer, model, kaya siya nakaka-influence? Di ba? Gayahin niyo yung makeup ko, get ready with me. Ay, sino yung mga babae nanonood niyan? O ito yung bag ko. O ito yung asawa ko, ang pinapanood niya, gardening. Di ba? Yung mga ganon. Iba-iba di ba? Gayahin niyo ako. Yun yung mga sinasabi ng influencer. Di ba? So siya rin, si Abraham was a model, isang huwaran ng pananampalatayang dapat gayahin. Yun ang sinasabi ni Paul. He was a man of faith and the father of all who believe. Tanong mo yung katabi mo, do you believe? Do you believe? Naniniwala ka ba? So dapat kilala mo kung sino tatay mo, di ba? Sino tatay mo? Yan. Of course, God the Father. Pero yung tao na ordinaryo na dapat nating sundan. Nagets niyo po? Kasi minsan, nawawala tayo, wala tayong role model. Di ba importante yung role model? Sa mga bata, importante. Ano nga ako recently may nabasa ako, no? yung nga, ang bata kasi inaalaw mag-TikTok, ganyan. So, yung role model nila, yung mga nasa TikTok. Nag-gets nyo ba? Kailangan bigyan natin ng bawat isa ng tamang huwaran. At even si Jesus, sinabi niya na lahat ng maniniwala sa Kanya ay children of Abraham. Okay, so today we're going to look at this amazing man of God na pwede nating tularan. Kasi katulad nyo po, tao lang din siya. Amen? And kung kinaya niya, kaya mo. Amen po? Kung nagawa ni Abraham, kaya mo rin. Amen? And so, let's look at the first verse. No? Una sa lahat, ano ba ang faith? Kung kayo tatanungin, ano ba ang faith? Kaya nyo bang i-define? Yan. Blessed tayo kasi may Hebrews 11 verse 1 na nagsasabi ditong ano ang faith. Sabi dito, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sa Tagalog, naglagay po ako ng Tagalog version, sabi dyan, basahin natin. Yan. 1, 2, 3, go. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Wow. Kanina in the English, sabi confidence. Sabi nyo nga confidence. Pagpasok nyo ba dito ngayong umaga, meron kayong confidence? No? Ganda ng word na confidence, di ba? Ano yung sa Tagalog? Kumpiyansa. No? Pag sinabi mo, uy, may confidence siya.
No? Katakip dyan is, yun nga, parang panatag siya. Tama po? Sa Tagalog sabi, may katiyakan. Sure. But many times yun, hindi tayo ganun ka-sure. May mga bagay ba kayo sa buhay niyong hindi kayo sure? No, hindi kayo sure na sure. No? And sabi dito, ang faith pala, siya ay sure sa mga bagay na hino-hope mo or gusto mong mangyari. No? And meron kang paninindigan. Amen? So isipin natin yung buhay natin, meron ba akong faith? Kamusta yung faith ko ngayong umagang ito? Bakit important ang faith? Why is faith so essential? In Hebrews 11 verse 6, no, just in the same chapter, sabi dito, without faith, it is impossible to please Him or to please God. For the one who comes to God must believe that He exists and that He proves to be the one who rewards those who seek Him. Maganda sa Tagalog to. Sabi, kung walang pananampalataya, ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Okay, malalim pa rin, no? Kalugdan. Ibig sabihin, hindi acceptable kay God ang isang buhay na walang faith. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig. Wow! Ang ganda. Masigasig na humahanap sa Kanya. So makikita natin dito, napaka mahalaga ng faith. Mawala na lahat. Sabi nila hope, no? Parang kambal kasi yan. Faith and hope. Mawala na lahat, wag lang mawala ang faith mo. Kasi ito ay susi sa iyong buhay bilang tagasunod ng Panginoon na, kumbaga sa susi, para saan ang susi? Para bumukas ng mga sarado. Tama po ba? Minsan may mga bagay sa buhay nating sarado pa ngayon, pero pag may faith ka, ito ay susi para bumukas yung pinto. At yung mga pangako ng Diyos mangyari sa buhay natin. At unang-una, ang katangian ng faith na sinabi dito, naniniwala ka bang siya ay nag-i-exist? Ibig sabihin, naniniwala ka bang buhay ang Diyos? Naniniwala ka ba or nakalimot ka na? Yan. And sabi dyan, masigasig ba tayong humahanap sa Kanya? Hindi tayo pumupunta sa church para parang check, di ba? Alam niyo yung check? Ay, tapos na ako mag-church, check. Or, di ba? Parang task lang, obligasyon lang. Hindi. Nandito tayo para palakasin yung faith natin. Sino sa inyo, pag wala, matagal kayong di nakapag-church, life group, parang nangihina yung faith nyo. Parang, unti-unti kayo nalulobat. Di ba? Kaya tayo nag-church kasi kailangan lumakas yung faith natin. Because faith is essential. Hindi lang po alcohol at mask ang essential. No, more essential is your faith. And faith, ang faith po ay nakikita. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Kita mo ba ang faith niya? Hindi to yung, Lord, I love you. Tapos pag uwi mo, wala naman sa buhay. Faith has evidence. Sabi nga, ebidensya. Ayan. Alam niyo yung joke na yon? Hindi nyo alam yun. Sige, wag na lang. Diba? May ebidensya. Ayan. James 2:17. Sabi dito, in the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. So ano yung ebidensya according to James? Action. Sabihin nyo, action. Ayan. So faith is action. Hindi siya words. Hindi siya, it's not just a declaration. True faith has evidence. And yun po yung pag-uusapan natin. 3 points lang po for today. And I want you to reflect on your life. Meron bang ebidensya, okay? Ang faith sa buhay ko. Katulad ng sa buhay ni Abraham. Number 1, how to live by faith. Okay, the evidence of faith. Number 1, faith obeys God's call. So himayin natin yung kwento ni Abraham. What does this mean? Submission. Okay. Faith obeys God's call. In Hebrews 11:8-9, sabi dito, by faith,
Abraham, when called, okay, this is the honor roll of faith, Okay, bakit siya binigyan ng honor? Okay, ito yon. By faith, Abraham, when called to go, sabihin nyo nga to go. Lakasan nyo konti, to go. Okay. Hindi to take out, okay? To go. Okay? Yun yung calling niya, to go. Okay? To a place he would later receive as his inheritance. Obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land like a stranger. In a foreign country, he lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. Basahin natin sa Tagalog. Ganda. Verse 8. Dahil sa pananampalataya, at hindi sa ibang bagay, no? Sa pananampalataya lang, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya, sabihin nyo nga, umalis siya. Sa bayan niya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nangyari na ba yun sa inyo? Umalis kayo na hindi nyo alam saan kayo pupunta? Mahirap yun, di ba? Sabi dito, dahil din sa pananampalataya na nirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos, kahit nasa tolda. Ano ibig sabihin ng tolda? Tent. Iniisip ko dito parang tarpaulin No? Sa tolda lang siya tumira na parang isang dayuhan. Tumira rin sa tolda ang anak niyang si Isaac at apong si Jacob ng mga tagapagmana rin ng pangako ng Diyos. So ano ba itong nangyari dito? Alam niyo yung background, makikita natin, Hebrews to New Testament. Makikita natin yung story, Genesis chapter 12. So puntahan natin. Ano ba yung nangyari? Bakit karapat dapat siyang maging honor? Yan, honor roll. At pwede natin siyang gayahin. Sabi dito, Genesis 12, 1-5, the call of Abraham. The Lord said to Abraham, go from your country. So may bansa siya. Hindi lang yon, from your people, from your father's household, to the land I will show you. So sa tingin nyo, malayo o malapit ang pinapupuntahan ni Lord na lugar? Malayo. Kasi wala ka ng, di ba, kakilala doon. Sabi ni Lord, I will make you into a great nation. Ito na, this is the covenant. And I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the peoples on the earth will be blessed through you. Sabi mo, akin yan. Ay, ayaw nyo? Ayaw nyo? I will bless you. That same promise is actually yours. Actually, for everyone who believes. Sabi dito, verse 4, praise God. Anong ginawa ni Abraham? Abraham went. As the Lord had told him, and Lot went with him. At sinama pa niya. Okay, ano ang edad ni Abraham nung umalis siya? Bata pa ba siya? 75. Sino mga 75 dito? Sino mga senior? Ayan. Uy, be loud and be proud. Yan. Okay? Grabe, at 75, maglilipat bahay pa ba kayo at 75? Kaya pa? Tuhod? Sabi dito, umalis pa rin siya from Haran. And he took his wife Sarai, si Lot, and lahat ng mga ari-arian. Meaning, hindi na kami babalik. Tama? Dinala niya lahat. Di na kami babalik. Yan. And they set out from Canaan. I want to show this map to you. Just to give you a picture. Kasi minsan niisip natin parang isang barangay lang yung nilipatan ni Abraham. Hindi. Number 1, nasa na yung map ko? Ayan. Ayan. Kita nyo ba? Okay. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Okay. That's from Genesis 11 to 13. Number 1 is Ur. Yan po yung hometown ng tatay ni Abraham. Ano pangalan niya? Tera ba? Okay. So, number 1 is Ur. Dinala siya ng tatay niya to number 2. Kasi tinawag din yung tatay papunta sa Haran.
Kaso yung tatay, tumigil na siya dun sa Haran. Now, ito na si Abraham, number 2, may asawa na siya, nasa Haran siya. Tinawag siya ni Lord. Kakabasa lang po natin. Genesis 12:1-3. Tingnan niyo po, pumunta siya sa number 3, sa Canaan. Ano ba ang importance ng Canaan? Canaan is the promised land. Canaan is the promised land. Okay? So 3. And then, nagka-famine. Pumunta siya sa 4. Okay? Saan yung 4? Egypt. And then after no, nung may okay na ulit, tapos na yung famine, bumalik sila sa 5. Sa Hebron. So nakita niyo yung submission is action. Tama? Submission or faith obeys God's call. Lumalakad. Hindi lang, di ba, nakaganon lang siya, walang ginagawa. Nakita natin sa life ni Abraham, when God says go, leave, he left. When God says go, he went. Kita po natin, no? How about us? No? Makikita natin dito na yung pala ang tunay na faith. Ang tunay na faith may radical change. And the implication of leave your country, leave your parents, no, household. Alam nyo bakit? In Joshua 24:2-3, bakit ba kailangan mag-leave? Di ba siya pwedeng i-bless ni Lord doon? Sa Haran? Pwede. Pero may something doon sa lugar na yon. In Joshua 24, sabi dito, Joshua said to all the people, "This is what the Lord, the God of Israel says, long ago, your ancestors, including Terah," hindi terabyte, okay? "The father of Abraham and Nahor, lived beyond the Euphrates River and," look at this, "worship other gods." Alam ba ni Lord yon? Yes. Pag nanatili siya doon, ano kaya mangyayari sa kanya? Malamang sasamba din siya sa maling Diyos. Kaya, ito, malinaw. "But I took your father Abraham from that land and led him throughout Canaan." Friends, pag may pinapagawa sa iyo si Lord, may nakikita kasi siya na hindi mo nakikita, na maaring masama para sa iyo. Tama? Na down the line, it will affect you. That's why He is saying, leave. Iwanan mo na yung bisyo na yan. Iwanan mo na yung wrong relationship na yan. Iwanan mo na yung ugali mo na yan. Tama po ba? Iwanan mo na yung habit mo na yan. Alam nyo, si Abraham, pagano po ang kanyang pamilya. Hindi po sila mananampalataya. In Acts 7:2-3, sabi dito, again, referring to Abraham, "Brothers and fathers, listen to me. The God of glory appeared to our father Abraham while he was still in Mesopotamia before he lived in Haran. Leave your country and your people. And God said, go to the land I will show you." The glory of God nagpakita kay Abraham. Very, very important. Ang buhay po ng pananampalataya nagsisimula pag meron tayong revelation. Nag-reveal si Lord sa atin, katulad ng kay Abraham, He reveals Himself to lost sinners. For Abraham, it was a divine, di ba, divine visitation. How we wish na magkaroon tayo ng mga ganung, di ba, bigla na may anghel sa harap mo, sinasabi sa yung, iwanan mo na yung boyfriend mo. Yan. Diba? Iwanan mo na yung ano mo. Pag-computer games mo, nakakasama sa'yo. Example lang pero hindi ganun diba? Minsan, nag-a-attend ka lang ng church, nakakarinig ka ng preacher, parang, kilala ba niya ako? Parang, tinatamaan ako dun sa preacher. Iyon na pala si Lord. Kinakausap ka na pala. Or maybe nagbabasa ka ng Bible. Amen? God may reveal Himself while we worship. Diba? And just like Abraham, when God calls, we must follow. Abraham's example teaches us that where there is true faith, there is also submission to God's call. Kung totoo ang pananampalataya mo, susunod ka. Amen ba?
Kaya ang tawag sa faith ni Abraham, obedient faith. Amen? Obedient faith. A faith that does not move you or change you is not genuine. Hindi tunay. This is faith. I love this. It is trusting God enough to go. Minsan, actually, pinapapunta ka lang naman sa, yung classmate mo, depressed, kausapin mo kaya. Diba, ganun lang naman eh. Hindi ka naman niya pinapalipat ng, diba? O si mami mo, no? Kausapin mo. Amen? By faith, diba, sabi doon, he went. Kahit hindi niya alam saan. Just like Abraham, we may not know what is in store for us. Alam mo ba mangyayari bukas? Hindi, di ba? 1 year from now, 1 month from now, di ba? We may not know what will happen to us. We may not know what we will give up and surrender pag tines na yung faith natin. But one thing we know, we have met God. So yun yung mahalaga eh. Have you met God? Have you have a personal relationship and encounter with the Lord? Kasi yun, hindi mananakaw sa'yo kahit ma-scam ka pa, di ba? Andun pa rin yun eh, di ba? Narinig mo na ba yung tinig niya sa buhay mo? Na tinig na susundan mo. Sabi dito, we may not know what the future holds, but we know the one who holds the future. Amen? Ang ganda, sabi dito, it's better to go to the unknown with God than to go to the known places without Him. Ang dami-dami pwedeng puntahan ni Abraham. Uy, ito na lang, mas malapit. Dito na lang tayo, mas komportable. Bakit ako pupunta sa isang lugar na hindi ko alam? Kasi meron siyang alam. Ano ang alam niya? Sasamahan siya ni Lord. So, pag tayo po ay tinatawag ni Lord, pinapapunta niya tayo sa ibang lugar or pinapagawa niya sa atin, bumalik lang tayo sa, kilala ko si Lord eh, hindi niya ako papabayaan. Amen po? Amen? Diyan pa kayo? Amen? He has given us His promises and He is able to keep His promises. It is trusting God enough not just to go, but to go to the unknown. Si Abraham, he went to the unknown with the God he known. Are you willing to go to the unknown with the one you have known? Number 2, faith looks forward. Anong ibig sabihin? Faith has vision. Mahalaga to mga kapatid kasi minsan bilang tao, masyado tayong historical. Alam niyo yung historical? Ano ba yung history? We're looking at the past. We're looking back. Ano nangyari dati? Yung mga kamalian natin. Pero yung faith, ang tingin niya pa diretso. Meron ba namang nag-drive? Sino mga nagda-drive dito? No? Saan kayo tumitingin? Sa windshield o dun sa rear view mirror? Diba? Pag doon ka tumingin ng tumingin, or dati ngayon kasi may camera na, no? High-tech. No? Pero 'di ba pag doon ka tumingin ng tumingin, sigurado babangga ka. Wala kang mararating. Look at Abraham. Again, the honor roll. Hebrews 11:10. Sabi dito, for he was looking forward to the city with foundations. Ano 'yun? No? Sabi dito, city with foundation, whose architect and builder is God. I love it. Whose architect and builder is God. Sa Tagalog, sabi dito, sapagkat ang talagang inaasahan ni Abraham ay isang lungsod na may matibay na pundasyon, na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Wow. Is this a physical place? Ito ba ay lugar talaga? Hindi. No. Yung city na yun, si God yun eh. Lugar kung hindi siya physical, no. There's nothing special about Canaan apart from God, no, saying it's the promised land. Without God, it's just an ordinary place. Nagets po natin? What makes any place special is the presence of God. And sabi dito, ano ba talaga yung inaasahan?
Hindi yung lugar ang inasahan ni Abraham. Hindi yung, uy, Canaan, madaming dyan, land flowing with milk and honey. Malalaki ang prutas dyan. Diba? Ang grapes, 2 tao nagbubuhat. Hindi niya inasahan yun, hindi niya tinignan yung physical. Faith has vision, but the vision is not a physical vision. It's a vision of God. Amen? Tanong ko sa inyo, nakikita nyo pa ba si God sa buhay nyo? Sa pamilya nyo, sa kinaharap nyo, or nakita nyo na lang yung mga problema, ang hirap ng buhay, yung gobyerno natin. Nagets nyo po? Sabi dito, bakit yun ang inasahan ni Abraham? Dahil matibay ang pundasyon niya. Matibay ang pundasyon. Sabi dito, bakit magiging matibay ang pundasyon? Si Lord mismo yung nagplano eh. And si Lord mismo yung nagtayo. Tanong, sino nagpaplano ng buhay natin? Ikaw lang ba? Or kasama mo si Lord magplano? Sabi dito, pag kasama mo si Lord magplano, magiging matibay. Amen? May aasahan ka. Alam nyo, dahil may vision siya, hindi niya tinignan yung mga other cities ng Canaan, but the city of God. This is why, if you read, sabi ko nga kanina, Genesis 12 to 50, ang haba nun. Makikita nyo, hindi naman straight line yung buhay ni Abraham. Up and down. Parang sa'yo lang, di ba? Sabi nila, gulong, roller coaster, ang buhay ay parang gulong. Ang buhay parang roller coaster. Ganun din. Di ba? Pero may nakikita kasi siya eh. Kahit may trials na, kahit may problema, nakita niya si Lord. Kaya yung vision niya empowered his determination. Gayon din tayo. Your vision empowers your determination. Pag may nakikita ka, hindi ka basta-basta gi-give up. Amen ba? Huwag niyong tingnan yung hirap lang. Tingnan niyo si God. Tingnan mo si God. Amen. Kahit, di ba, tumira siya sa tent. Mahirap bang tumira sa tent? Mahirap yun. Binuhat niya lahat yung gamit niya. Mahirap yun. Gayun din ang ating Panginoong Jesus. So fast forward, New Testament. Hebrews 12, 2-3, sabi dito, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, sat down at the right hand of the throne of God. Kahit sino sa atin dito, mahirapan tayo ipako sa krus. Tama? Pero may vision kasi si Jesus. Ikaw ang vision niya. Nakapako si Lord sa cross, nakikita ka na niya, one day mag-church ka. One day ibibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Sabi ni Lord, titiisin ko to para sa anak ko. Para makilala nila, Panginoon. Amen? Ganun pala ang vision. In the Good News, God's Word Bible, sabi dito, Hebrews 12:2, He saw the joy ahead of Him. He saw the joy ahead of Him. Because you see something, sabi dito, yung pangayon, kakayanin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, eyes on Jesus. Eyes on Jesus. Amen? Having faith and being hopeless is a contradiction. Ano ibig sabihin contradiction? Hindi pwede magsama yung hopelessness sa faith. So kung hopeless ka ngayon, strengthen your faith. Strengthen your faith. Amen? Sabi ng Psalm 16:8, gustong-gusto ko tong psalm na to. Sabi, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Ibig sabihin, I have set the Lord. I have put Him ahead of me. Parang parati ko siyang nakikita. May problema sa bahay. Lord, titignan kita. Hindi ko titignan yung mga tao sa paligid ko. Gets nyo po? Minsan sa sobrang natin, sa tao na tayo nakatingin eh. Sa tao na tayo umasa. Amen po ba? When you have faith, you will not be moved. And lastly, number 3, faith loves the Lord. A man or a woman of faith shows devotion to God. Submission,
vision, devotion. Grabe ang isang taong may faith. Makakagawa siya ng mga matitinding bagay. Bakit? Kasi sa ugat at kaibuturan ng kanyang puso, meron siyang matinding pag-ibig sa Diyos. Diba? Ano ang nagagawa ng pag-ibig? Ayan. Pumag-ibig muna tayo ngayon. Ano ang nagagawa ng pag-ibig? Ayan. Lahat. No? Kahit malayo yung nililigawan mo, pupuntahan mo. Tama ba sa mga kalalakihan dito? Hindi kayo nanligaw? Ba't ayaw nyo umamin? Yung asawa ko before, taga Binyan. Ako taga Malabon. From south to north, di ba? Tapos baha. Di ba, Malabon, baha. Tapos, malapit kami sa mga depressed area. Unang-unang punta niya, may mga lumilipad na kung ano-ano. No? Tapos, bumaha, lumusong. Grabe ang nagagawa ng pag-ibig, di ba? Bakit kaya sa isang lalaki na gano'n, nanliligaw? Kasi ano inaasahan ng isang nanliligaw? Siya ay sasagutin or mamahalin din. Yan. Parang hindi kayo kinikilig. Yan. Okay. So, pero ang pag-ibig ay, katulad ng pananampalataya, ay sinusubok. Yan. Tama po. Sinusubok ng baha. Yan. Sinusubok ng, di ba? Maraming sumusubok sa faith mo ngayon. Yung paggising nga lang sa umaga, ang hirap, di ba? Ang aga-aga naman ng service, di ba pwedeng gawing 1 o'clock? Yan. Di ba? Minsan yung pagbabasa ng Bible lang, sinusubok ka eh. Mas ganda kasing mag-scroll lang sa Facebook nang magaganon, di ba? Di ba? Nafe-feel nyo ba yon o walang sumusubok sa inyo? Sinusubok. Pero alam nyo, ang maganda sa pagsubok, malalaman mo kung ano talaga ang laman ng puso ng isang tao. Parang panliligaw, di ba? Dahil sinubok, lumabas, mahal ba niya talaga? Mahal ba niya talaga ako kahit bumabaha? Yan. Kahit magkasakit ako. For some who knows you, nakalbo po ako. Bakit ako nakalbo? Hindi po ako nagpakalbo lang. Nakalbo ako dahil nag-chemotherapy ako. Nagkasakit ako. Siyempre, ang pangit ko, di ba? Sa pananaw ko. No? Alam niyo yon, nasusubok. Sabi niya sa akin, maganda pa rin ako. Yan. O, di ba? So, ang pag-ibig sinusubok. Yung pag-ibig mo kay Lord sinusubok. Yung pananampalataya natin. And tingnan natin paano sinubok si Abraham. Ginigising ko lang kayo kasi pang inaantok na kayo. Hebrews 11, 17 to 19. Sabi dito, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And the one who had received the promises was offering up his only son, Arai. It was he to whom it was said, through Isaac your descendants shall be named. Verse 19, he considered that God is able to raise people even from the dead, from which he also received him back as a type. Okay, sabi dito, by faith, sinubok si Abraham. Ano yung pagsubok sa kanya? Diba siya ay pinangakuan, I will bless you, I will, all the peoples of the earth will be blessed through you, your descendants will be as numerous as the stars, tumingala ka, bilangin mo, ito karami ang iyong mga magiging anak. Trinay nyo na ba yon? Magbilang ng star. Ako trinay ko na eh. Medyo mahirap siya. Kasi, unang-una madilim, malabo mata ko. Pero sa totoo, napakarami ng stars, billions and billions di mo mabibilang. Try nyo lang, minsan. No? So, sabi dito, Lord, akala ko ba I will be, di ba? You promise me, Lord, dadami kami. Una sa lahat, nung binigay ni Lord, yung pangakong yun, may anak si Abraham o wala? Wala. Wala.
Kahit isa, wala. No? Wala pa siyang anak nung sinabing, your descendants will be as numerous. Tumingala siya. Sabi niya, Lord, sige, maniniwala ko kasing dami ng stars. Fast forward. Nagkaanak si Hagar, si Ishmael, nagkaanak si Sarah, si Isaac. Tapos ngayon, kukunin ni Lord. Sino sa inyo nagkakaroon kayo ng ganyan minsan? Nagtatampo kayo kay Lord. Sabi niyo, Lord, sabi mo, you will bless me. Bakit ganito buhay ko? Nagtatampo na ako sa inyo. Yung hindi mo maintindihan si Lord, na bakit niya gagawin yun? Sige nga kayo si Abraham, lumugar kayo dito. Sabi ni Lord, i-offer niyo yung anak niyo. Oh, i-offer mo daw si Jeb. Diba? I-offer ko daw si Levi. Gagawin niyo ba? Sabi dito, in the Tagalog version, pero dahil sa pananampalataya, yun pa rin ang susi. Handang ihandog. Sabihin nyo nga handa. Handa ka ba? Handa ka ba na ibigay kung ano man yung hingin ni Lord? Handa ka ba? Sabi dito, handa siya eh. Bakit siya handa? Kasi may faith siya. Ano yung dinulot ng faith niya? Mahal niya. Mahal niya si Lord. Higit sa pagmamahal niya kay Isaac. Nagets po? No? Sabi dito, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos. It doesn't make sense. Sometimes faith doesn't make sense. 'Di ba? Hindi siya rational, hindi siya reasonable. Pero may nakikita kasi si Lord na hindi mo nakikita. May tinuturo si Lord na kailangan mong matutunan. Tama po. God, sabi dito, pagmumula ng lahi si Isaac, pero kahit ganun, handa, sabihin nyo handa. Nisip nyo kasi handaan eh, no? Mamaya na po yung handaan. Kailangan tayong maging handa, ready. Diba? Handa pa rin niya itong ialay. Ang ganda ng word na ano, no? Kahit na. Sabihin nyo nga, kahit na. Ano ibig sabihin ng kahit na? Yung mga dahilan. Lord, kahit na, handa pa rin ako. Kahit na masakit. Aray. Kahit na mahal ko siya. Kahit na nag-i-enjoy ako. Kahit na mahirap. Sapagkat nanalig si Abraham na kung, ito yun, yung pinaka-worst na pwede mangyari, kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos. Wow. Resurrection. Grabe. Naisip ni Abraham yun? Grabe, no? Grabe yung pagkakilala niya kay Lord. Lord na bumubuhay ng patay. At yun na ngayon nangyari, di ba? Parang bumalik si Isaac mula sa kamatayan. Kasi nakatali na si Isaac. Di ko na ikwento, babasahin yung mga verse. Alam niyo yung story, umakyat sila sa mountain. You'll find that in Genesis 22. Sabi, uy, magsasacrifice tayo, Isaac, camping tayo. Yan. Punta sila sa taas, Mount Moriah. Sabi niya, nung malapit-lapit na sila, sabi ni Isaac, Daddy, meron na tayong stick, meron na tayong panali, kumpleto tayo sa gamit. Saan po yung animal na isa-sacrifice? Alam niyo sagot ni Abraham, the Lord will provide. Hindi niya sinabing, anak, ikaw yung isa-sacrifice. No, baka tumakbo eh. Di ba? Tinakot. Di ba? Actually, ikaw talaga yun, Isaac. Di ba? Kasi feeling ko, bawat hakbang, paakyat dun sa mountain, is actually, pwede siyang bumalik eh. Di ba? Wag na lang. Di ba? Pero bawat hakbang is a step, literally a step of faith, a step of obedience. I-o-offer ko ba o hindi? I-o-offer ko ba o hindi?
Pero yun na nga, dumating na sila doon. At nung tinali na niya, literally tinali niya, naisip ko to yung anak ko eh, tinali na niya si Isaac. Inihiga na niya doon sa altar. May hawak na siyang kutsilyo. Ano nangyari? Ibig sabihin, papatayin na niya yung sacrifice na niya. Biglang may anghel na nagpakita. Sabi, wait lang. Wait lang, Abraham. Dahil alam ko, okay, sige, yung part lang na yon, verse 12 of Genesis 22, sabi dito, verse 11 muna. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham! Here I am, he replied. Verse 12, do not lay a hand on the boy. Huwag mong saktan. Don't do anything to him. Now I know that you fear God. Yun ang test. Because you have not withheld from me your son, your only son. Sabi, yung test pala, baka nagiging mas mahal na ni Abraham si Isaac kaysa yung Lord na nagbigay kay Isaac. Posible ba yun? Minsan, mas mahal nyo na yung anak nyo, mas mahal nyo na yung asawa nyo, mas mahal nyo na this, mas mahal nyo na that, kaysa kay Lord. So nakita ni Lord, kailangan i-test ko yung heart ni Abraham. At hindi lang para sa kanya, dahil alam naman ni Lord lahat ng bagay, pero para sa iyo, para sa akin, malaman mo na tunay na mahal mo si Lord. I realized that nung nagka-cancer ako. Ang hirap. Pero na-realize ko, Lord, ikaw lang talaga eh. Ikaw lang. Siyempre, nandun naman yung asawa ko, yung mga anak ko, blessing sila. Pero dadating ang punto, ikaw at si Lord. Ikaw at si Lord. Kailangan mong sagutin, mahal mo ba talaga si Lord? Lord, hindi kita iwanan. Kahit may pinagdadaanan akong mahirap. Maraming beses actually, naranasan ko tong Isaac experience. Yung may kailangan ka i-sacrifice kay Lord. Unang-una yan sa buhay ko. Yung ex-boyfriend ko. Yan. Mali na siya eh. Sacrifice. Yung pride mo. Pride ko, sacrifice. Yung gusto kong maging pastor, alam niyo ba yun? I had to sacrifice that. Tapos yun nga eh, may power of resurrection. Alam niyo ba may time sa akin, ayoko na parang Lord, gusto kong maging pastor, pero parang yun pa yung time na na-discipline ako, nawala ako sa leadership ng church, sacrifice. Bakit? Yun eh, binuhay. Tapos after a few years, wow, I was ordained as a pastor nung ayaw ko na. Hindi sa ayaw, kumbaga hindi ko na siya sinentro sa buhay ko na. Minsan kasi na-over tayo dun sa mga pangarap natin, nakakalimutan natin si Lord. Amen ba? Sabi dito, so Abraham called that place, the Lord will provide. The Lord will provide. Pag give up mo, the Lord will provide. Pag isinacrifice mo, bubuhayin ulit ni Lord. Amen ba? Mayroon bang pinapasacrifice sa inyo si Lord? Huwag kayong matakot. Mahal tayo ni Lord eh. He wants the best for us. Amen. The willingness to sacrifice is the best proof of love. Amen. Ang ganda nito yung quote na to by William Lane. Sabi dito, when Abraham obeyed God's mandate, sabi dito, to leave Ur, he simply gave up his past. But when he was summoned to Mount Moriah to deliver his own son to God, he was asked to surrender his future as well. Amen. Yung future na kay Isaac, di ba? Tayong mga magulang, ang future natin sa mga anak natin eh. Willing ka ba isuko ang future mo kay Lord? The bounty of God, this is a quote from Arthur Pink, the bounty of God should encourage us to surrender freely whatever He calls us for none ever lose by giving up anything to God. Walang mawawala sa'yo. Yun ang mali eh. Bisa iniisip natin, give up ko tong bisyo na to, parang nawalan ka, parang ikaw pa yung lugi. Hindi.
you will gain so much more. And why was Abraham able to offer it to the Lord? Offer Isaac to the Lord? First, because he believed in the promises of God. He believed in the promises of God. Sabi ng promise ni God, through Isaac, your descendant shall be named. Lord, di ba sabi mo through Isaac, tapos ngayon gusto mo siyang patayin? I-sacrifice. Hindi. Naniniwala pa rin ako. Even if it doesn't make sense. And secondly, he believed in the power of God. So ganun din. May promise si Lord sa'yo, manampalataya ka, kaya niyang gawin. Kaya niya. Amen? He considered that God is able. Sabihin nyo nga, God is able. God is able. Kaya ka ba niyang pagalingin? Kaya ka ba niyang i-bless? Kaya ba niyang ayusin ang inyong pamilya? Kaya. Kayang-kaya. Amen. In conclusion, hindi kumpleto ang buhay ni Abraham kung hindi natin pag-uusapan, sino ba yung Diyos ni Abraham? Sabi po dito in Hebrews 11:19, sabi doon, he believed that God is able to raise Isaac from the dead and receive him back as a type. Ano yung type? T-Y-P-E. Meaning, the sacrifice of Isaac and Abraham is a foreshadowing. Ano yung foreshadowing? Parang an example of the things to come. Basahin natin in verse 6 of Genesis 22. Sabi dito, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. He himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father? Yes, my son, Abraham replied. The fire and the wood are here. Isaac said, but where is the lamb? Sabihin nyo nga, where is the lamb? And that echoed fast forward, no, from the Old New Testament to the New Testament. The question pa rin is, where is the lamb? Where is the lamb? Where is the true lamb? Na yung pag pinatay mo, hindi lang every time magsasacrifice ka ng paulit-ulit ng mga animal para mahugasan ang kasalanan ng tao. Where is the lamb? In John 1:29, sinigaw to ni John the Baptist, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So yung sakripisyo pala na yun, no? That God provided a ram instead of Isaac. Now, God provided His Son as a lamb, as a sacrifice to take away our sin. In John 3:16, it tells us, alam nyo to, for God so loved the world, He gave His one and only Son. He gave it as a sacrificial lamb, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Peter Lewis wrote, the faith of Abraham may inspire us, but it is the faith of Jesus that saves us. Amen? Ka-inspire naman talaga si Abraham, pero type lang siya. Ano ibig sabihin? Example lang siya ng ginawa ni Jesus. The Son who humbled Himself and became obedient unto death, even death on a cross. There is no atonement on Moriah. Ano yung atonement? Paglilinis ng kasalanan. Test lang yun eh. But on Golgotha. Golgotha is where Jesus died. There is once for all and perfect sacrifice for sin. It was what was done there that saves Abraham, Isaac, you, and me. Because of what Jesus has done. Romans 8:32 declares, if God didn't hesitate, just like Abraham, diba? Handa, hindi nag-alinlangan. Ganon din si God. He did not hesitate to put everything on the line for you and for me, embracing our condition and exposing Himself to the worst by sending His own Son. Is there anything else He wouldn't gladly and freely do for us? Nang hihina ang faith mo, look to the cross. Kasi binigay na niya yung best niya sa atin. Binigay na niya yung anak niya sa'yo. Pambayad lang ba ng bills? Kinakabahan ka? Di ba?
Future ng anak mo, magkakaasawa pa ba ako? Trabaho? Wow! Sabi dito, there isn't anything else He wouldn't gladly and freely do for us. Amen? Amen ba? So how do we live by faith? Submission, vision, devotion. Let's all pray. Tayo po tayo. Come on, just pray to the Lord. Kung nangihina yung faith mo, God is not condemning you. Kaya ka nga niya dinala dito para lumakas yung faith mo. At lalo kang magtiwala sa Kanya. Your faith matters. It matters to God and it matters to the next generation after you. Isipin natin kung hindi nanampalataya si Abraham, nasan kaya tayo ngayon? Naging ehemplo siya sa atin. Para isipin natin, hindi lang yung pangayon, pero yung susunod. Kaya china-challenge tayo ni Lord ngayong umaga na have faith. We are just ordinary men and women like Abraham, but we are being called to have a faith in an extraordinary God. And right now, kung meron po kayong alalahanin, kabigatan, nais nyo isuko ang inyong buhay sa Panginoon. Come on, just pray to the Lord. Lord, nahirapan po akong mag-submit. Nahirapan po akong sumunod sa inyo. Tulungan niyo po ako, Lord. Lord, nahirapan akong makakita ng magandang pangitain. Parang lahat ang labo, lahat ang dilim. Tulungan niyo ako, Lord. Come on, begin to pray. Be honest to the Lord. And Lord, nahihirapan po akong magmahal. Hallelujah, Lord. God is asking you, pagkakatiwala mo ba sa akin ang buhay mo? Susunod ka ba sa akin? Mamahalin mo ba ako? Above all. Come on, just talk to the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. The Bible says, even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping. Abraham kept on believing in God. Kahit wala na siyang pag-asa, hindi niya binitawan yung faith niya. And because of that, his faith did not weaken. And I'm declaring that over you. Your faith will not weaken. Just like Abraham. Abraham never wavered in believing God's promises. And I'm declaring that over you. Your faith will never waver. Hindi manghihina ang faith mo. In fact, sabi sa Bible, his faith grew stronger and stronger and stronger and stronger each day. Hallelujah, God. You know why? Because he was fully convinced that God is able to do whatever He promised. Hallelujah. Lord, we thank you for this morning. Salamat dahil malinaw sa iyong salita na kayo ay buhay. Kumikilos sa mga ordinaryong tao katulad namin. Lord, patawarin mo kami sa kawalan ng pananampalataya. Forgive us for our unbelief. Forgive us kung nangihina yung faith namin. Tulungan mo kami, O Lord. Help us not to just walk by sight, but to walk by faith. Hindi lang kami magtitiwala pag masaya, may blessing. Pero paano pag sinusubok nyo na kami? Lord, dalangin ko sa aking mga kaibigan ngayong umagang to, patatagin nyo po ang kanilang pananampalataya. Come on, lift up your hands, just receive supernatural faith from God. Come on, receive it from the Lord. Say to the Lord, Lord, I believe even if. I believe even if, kahit na. Lord, handa ako.
Come on, tell the Lord, handa ako. Tulad ni Abraham. Hindi ko alam saan mo ko dinadala. Hindi ko alam where you will lead me, but I will go. I will go. And I pray for everyone here as they raise their hand, reveal yourself to them, just like you reveal yourself to Abraham. Lord, you are the same God. You are the same God. We declare we need you, Lord. We need you. We need you, Lord. Lord, kailangan ka namin sa aming buhay. Lord, dalangin ko, Lord, fulfill your promises to your people. Lord, na hindi sila bibitaw ano man ang mangyari. In the name of Jesus. And we set the cross before us, Lord. Come on, I want you to picture the cross in front of you. Diyan tayo papunta, mga kapatid, kay Jesus. Ano man yung mga trial nyo sa buhay, tingnan nyo si Jesus. Tiniis niya yun lahat. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord. We thank you for the cross, that you are the sacrifice. Lord, you showed obedience, submission. You had vision, you have devotion. Lord, I pray, Lord, that you will be central in our life, central in our family. Lord, ano man yung gagawin namin, hakbang namin, desisyon namin, we will always set you before us. What you have done on the cross. Salamat po, Panginoon. We receive your promises by faith. Come on, ano man yung inihiling mo sa Panginoon, restoration of your family, salvation of your family, healing. Come on, receive it by faith. It is by faith that Abraham received. Hindi siya nakatingin sa present, pero tinignan niya what God can do. Lord, receive it. Come on. Bless my friends who are here, Lord, as we worship you. May your supernatural faith be upon everyone in the name of Jesus. Come on, let's worship the Lord. Let's worship the Lord and declare His promises. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, My hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fear, for your love has set me free. My hope will always be your promises to me. My hope as I walk into the days to come, I will not forget what you have done. For you have supplied my every need. your presence is enough. Yes, Lord. Doesn't matter, Lord. So doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be your promises to me. Now I'm casting out all fear, for your love set me free. My hope will always be your
make it our declaration. I will sing the goodness of the Lord. I'm confident. I'm confident as seasons change. Your faithfulness remains. I believe. I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change. Your faithfulness remains. Come on, with our voices. And I believe that I God of my present, God of my future, you write my story, you hold it all together. God of my present, God of my future, Come on, declare it over your life. you write my story. You Allow Him to write your story. together. God of my present, Lord. Lord, we trust you, Lord. You hold it all together. God of my present. God of my future, you write my story. You hold it on for the last time. God of my present, God of my future, you write my story. You hold it all together. I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident like seasons change. Your faithfulness remains. Your faithfulness remains. Your faithfulness remains. Your faithfulness remains. Hallelujah. Hallelujah. Let's give our clap, our best clap offering to God. Hallelujah, Lord. God of our present, God of our future. And as we end, I just want to give this invitation to all of us. If you are here and you haven't given your trust and faith to God, or if you want to rededicate your life to the Lord, I want you to raise your hand on a count of 3. You know, Jesus, as He was hanging on the cross, He knew you would be here today. He knew all the things that will happen in your life. Kilala ka niya. All He wants is to have a relationship with you, and He is knocking at the door of your heart. Matagal ka nang kinakatok, hinihintay ng Panginoon. Kung pagbubuksan mo siya, the Bible says He will come in and be with you, dine with you, have fellowship with you. Right now, with all eyes closed, all heads bowed down, if you want to give your life to the Lord and have a relationship with Him, just raise your hand wherever you are. Gusto mo isuko ang iyong buhay sa Panginoon, raise your hand and we will pray together. I see that hand. I see that hand. Or you want to rededicate, gusto mo muling isuko yung buhay. I see that hand. I see those hands. Right now, sabayan niyo po ako sa panalangin ito. Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po ako
sa buhay na binigay niyo sa akin. Salamat sa katapatan mo. Thank you for dying on the cross for me. Salamat dahil dinala niyo ako dito. Binubuksan ko po ang aking puso. Pinapapasok kita sa aking buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo ako, Diyos, na sumunod sa iyo at mabuhay ng para sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Lord, I pray for everyone na nanalangin po ng prayer na yun. Mula sa araw na ito, baguhin niyo po sila. Na sila po ay lalakad na may pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. At makikita nila ang kabutihan mo sa kanilang buhay. Magmilagro ka po sa buhay nila. Work in their lives as well as in all of our lives. And we declare, we will see the goodness of God in our life. We thank you and we love you in Jesus' name. And everybody says, Amen and Amen. Hallelujah. You're watching Destiny Church. If you would like to check more resources or donate to this ministry, you can download the Destiny Church PH official app or log on to www.destinychurch.org.ph/give.